O, sino may gusto ng t-shirt na ito? Ayan. We love General Gregorio Katapang Jr. and Angelina Bautista. Grabe kayo, ha? Ang gagaling ng mga pautot ninyo. Ang kukorni ninyo. Ay, nako. Tumatanda kayong paurutong, oh. Ay, nako. Yung mga itsura ninyo. Parang ginagaya nyo si De Lima. Yung mga pautot ninyo, baka mamaya meron kayo. O, ano naman yung Coach Oli? O, sige. Mamaya explain natin yan. Ha? Ano, tatanda na. Ganyan pa ang mga pautot ninyo. O, siya. Mamaya natin i-discuss yan. Ito muna. Yung balita patungkol dyan. O. Asa na? Wala na. Junior na wala siyang sasantuhin pagdating sa mga issue sa kanilang hanay. Yan ay matapos sibakin ni Katapang ang ilang Bucor officials na malapit sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Mismo si... Oops! Ayan na. O, sinibak na ni Katapang. O, di ba? Kanina po nag-live tayo at wala pang balita patungkol dito. At ni-live natin, sinibak niya si... At marami pa siyang... sinibak niya si Angelina at marami pang ikutan na nangyari dyan sa loob. Pati preso, pati yung ibang mga PDL, pinakita natin kanina sa inyo na tinanggal sa maximum, dinala sa medium. Na di umano ay may kinalaman sa pagkawala nung PDL. Okay? Ngayon naman, eto na, lumabas na sa balita. Kababalita lang natin ngayon. Ngayon, lumabas na sa balita. Oh, inadmit na. Oh, sabi ko kanina, dalawa lang yan. Ha? It's either hindi nila ilalabas sa media at talagang tinanggal si Angelina Bautista. Tandaan po natin, ha? 3 po yung posisyon ni Angelina Bautista dyan di umano. Sa isa lang tinanggal. Okay? Yung pagiging parang executive secretary, kumbaga sa president, executive secretary. Yan yung pinakakanang kamay ni Katapang. So parang ang ibig sabihin dito, yung anggulong tinitingnan natin kanina ay isa doon ay maglilinis ng pangalan or itatago nila sa media at hindi nila ilalabas. At kung sakaling may mag-check, meron silang ipapakitang proof. Or isa pang anggulo ay hindi niya alam ni Katapang, nabulaga siya kung ano yung mga pinaggagawa ni Angelina kaya nalintikan. Pero ngayon, inamin na. So sabi ko nga kanina sa inyo, malalaman naman natin sa next moves yan kung anong gagawin nila. Buti nilabas nila sa media. Pero nung nilabas nila sa media, itong paipik. Walang sasantuhin. Ayun. So kanina, doon sa mga di na nakanood ng live ko, panoorin nyo po at binalita po natin yan. Okay? Bago pa nangyari, bago pa may nagkaamin ng nangyari, naibalita natin. Ito na. Ang script, ang pautot, walang sasantuhin. Ayun, naglilinis na. Yun na yun. Yun na yung punto. Ha? Linis na sila ngayon. Okay? Ayan. Tuloy natin. Bureau of Correction Chief Director General Gregorio Katapang Jr. ang sumibak sa mga malapit niyang tauwang nabanggit sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety noong nakaraang linggo. Kabilang sina Deputy Director Angelina Bautista. Ayan, eto si Angelina Bautista. Eto po. Ito yung tinanggal, sinuspinde ni DG Bantag nung panahon na yon dahil sa mga anomalya na ibinalik ni Katapang. Sinasabing may koneksyon sa supplier ng catering service sa Mandaluyong Correctional Institution for Women. Gayon din si Director for Administration, Geraldo Aro, na nasa drug list daw noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, naglilinis na sila, ha? O, si Angelina, merong mga anomalya. Si Gerald, nasa drug list ni PRRD. Alright. So ayoko naman na harap na naman ako sa Tuesday ng Congress
sinabi na nga namin sa inyo, ito yung mga dero nila eh. O anong ginawa? So haharap siya sa Congress sa Tuesday, naghanda na. Sa madaling salita, naghuhugas kamay. Naghuhugas kamay. Mo, General, nung nalaman mo yan, so pinarelieve ko sila for investigation kung totoo ba. Palakpakan. Bida. Bida na. Si General Katapang. Dahil for investigation, nirelieve na. Ang galing mo, Katapang. Pero alam nyo, mas maganda sana, Katapang, kung ikaw ang magre-resign. Ikaw, yung sarili mo muna, suspindihin mo. Leadership by example eh. Bakit sinuspindi mo yung tao mo tapos ikaw hindi? Sino bang naglagay dyan? Sino bang Director General dyan? Siya ay ikaw? Sino may responsibilidad dyan? Samahan mo rin. Samahan mo rin. Kanina pong live ko, eto ha, sinabi ko sa inyo kanina na wala pang balita itong mga to. Malalaman natin kung sino ang poprotekta kay Angelina. Kasi kung di umano si Angelina ay sangkot or siya ang pinakamataas dyan bukod kay DG Bantag na tungkol dito na pinabalik na po ang kubol at balik na ang droga, wala pong involved dyan kung hindi ang matataas na tao. Kung hindi po ikaw Katapang yon, si Angelina yon. Kasi paano lulusot yun ng walang go signal sa ibabaw? At yan po ang sinabi ni Kong Tulfo, balik na naman dyan. Kaya nga, nung tinanggal si Angelina, binalita natin kanina, ang sabi ko sa inyo, malalaman natin kung sino ang protector dyan. Bakit? Ibabalik si Angelina. May sisigaw na ibalik si Angelina. Bakit? Tatamaan yung mga VIP. Kasi pag inalis mo yung protector, di umano, mawawala yung kanilang mga benefits. Halimbawa, kubol-kubol, nababalita na, ha? Ini-start na pong gibain yung mga kubol. Kasi kung sakaling mag-check, wala silang mahuhuli. Yun po yun. Ngayon, ang sinabi natin kanina dun sa live ko, malalaman natin sa mga balita kung sino magtatanggol dito kay Angelina. Kasi definitely gagawa ng paraan yung mga VIP na hindi maalis yung kanilang protector para tuloy-tuloy ang ginhawa sa buhay. Ngayon, eto na. Pasok t-shirt. Ayan na yung t-shirt. Iyan daw ang pakulo na nakarating sa atin, na ibalita sa atin na bukas daw may gaganaping rally. Naghahanda na po sila na etong si Angelina Bautista isisigaw nila ibalik. At ang sigaw nila kay General Katapang, huwag mag-resign. Galing, no? Parang lovers ang dating. Oo. Twilight. Ulit, anong sigaw ang gagawin nila? Yan ang nakarating sa atin. May katotohanan po ba yan, General Katapang? Ano tong t-shirt? Bakit wala ako niyan? Ay, may bantag t-shirt ako. Wala akong Katapang t-shirt. Padalahan mo ako dito. Ito po ang address ko. 77 Hagonoy Street, Forbes Park. Yung kanto po, 3 hectares yung bahay namin. Doon nyo po i-deliver yung t-shirt. Ha? Pengi ako, isusuot ko sa live. Parang artista kayong dalawa. Ang dami nyong pa-epic, ha? We love General Katapang and Angelina Bautista. Ayun. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Baka mamaya sasabihin nyo, may paninirang puri na naman. Totoo ba yan? Talaga bang magkakarali bukas? Malalaman natin. Pag nagkarali bukas, na isinisigaw,
We want General Katapang don't resign. At Angelina Bautista ibalik. O, alam na natin sino protector. Okay? Again, sinabi ko yan sa live ko kanina. Ito na, may resulta na. Okay? Ang galing, no? Alam mo kasi, mahirap ang buhay sa loob. At definitely, ang pera, ang sabi sa akin dyan, ang pera ay nasa maximum. Kasi sa maximum, andyan yung mga drug lords, andyan yung mga gambling lords, andyan ang pera. At yung mga yan ay sanay sa comfort ng buhay. Mamamatay agad yan pagka alisin mo yung comfort. So gagastos talaga yan. Okay? Maghahanap yan ng pwede nilang bayarang opisyal. So sisigaw yan. Pag inalis mo yung kanilang opisyal, gagawa ng paraan para ibalik. At pag inalis mo naman, at pagka yung opisyal naman ay hindi pinagbibigyan ng kanilang VIP treatments, patatanggal. Alam mo, ganyan nangyari kay DJ Bantag. Bakit? Pinawalis ang mga VIP treatments. Naalala nyo, di ba? Pinaggigiba niya yung kubol na yan. Ano nangyari? Ayun, sinibak si Bantag. Ganun syempre. Maalis yung kanilang comfort. Inalis ni Bantag yung comfort nila. Ano mangyayari sa kanila? Kawawa sila dyan. Gagawa sila ng paraan para matanggal. Kaya alam mo, nakakaawa si Percy Lapid kasi naging biktima siya ng politika. Pati pamilya ni Percy Lapid nakakaawa kasi pati sila na biktima rito dahil napaniwala sila sa maling information. Pero ang ang talagang punot dulo niyan at alam ng mga opisyal daw, kaya pinagkaisahan lang to si Bantag kasi tumatayo Tiring service sa Mandaluyong Correctional Institution for Women. Gayon din si Director for Administration, Geraldo Aro, na nasa drugist daw noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ayoko naman, nahaharap na naman ako sa Tuesday ng Congress. Sinabi na nga namin sa inyo, ito yung mga dero nila O anong ginawa mo, General, nung nalaman mo yan? So pinarelieve ko sila. Yes po, power brownout, not internet problem. Power brownout. For investigation kung totoo ba yan o hindi. Bukod kina Aro at Bautista, may 3 opisyal pa ng Bucor ang kusa ng nagpatanggal sa pwesto. Wala tayong pinipili dito na mga VIP o kahit malapit sa akin, talagang nararapat mag-iimbestiga tayo. Nakausap ng News 5 si Bautista. Aniya, noong 2018 pa siya naging caterer sa Bucor at matagal nang wala sa nasabing negosyo. Nung matapos na yung contract ko, lumaban ako ulit pero hindi ko na pinagpatuloy kasi na-appoint naman ako na job order. Pinabulaan na naman ni Katapang. Bigay siya ng resignation letter kay Justice Secretary Boying Remulla sa gitna ng investigasyon ng Kongreso sa nawawalang PDL sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa at sa budget sa pagkain ng mga preso. Hindi naman siguro ako mag-relax. Ito, tinanong ha. Narinig niyo yung tanong. Tinanong kung nag-submit ba daw siya ng resignation letter kay Boying. Tanong yan kay Katapang. Tingnan niyo ang sagot ni Katapang. Resign kasi nakakahiya, nasimulan ko na to. I serve at the... Nakakahiya. Hindi naman daw totoong nag-submit siya ng resignation letter. Kasi nakakahiya dahil nasimulan niya na to. Mas nakakahiya po kung hindi kayo magsasubmit ng resignation letter. Ha? Dapat, kung merong anomalya dyan at habang iniimbestigahan yan, kahit papaano nag-i-inhibit kayo. Yun po ang tinatawag
na delikadesa. Baligtad po to si Katapang sa putukan, ha? Nakakahiya kung magre-resign siya dahil nasimulan niya po. Hindi, baligtad. Ulitin natin yung sinabi niya, ha? Hindi naman siguro ako magre-resign kasi nakakahiya. Nasimulan ko na to. I serve at the pleasure of the President, of course, the Secretary, and then I serve at the pleasure of the President and Secretary. Huwag ka na pong mahiya. Sige na, ituloy mo na. Wow, huwag kang mahihiya. You serve the people. Mas maganda mag-resign ka, mas hindi nakakay. Sige na, please, ituloy mo na. the Filipino people. Trabaho lang ako. Ganyan talaga. Nagbabalita mula. Alam mo paano sila, ano? Parang follow the leader. Oo, ha? Talagang kahit na anong iskandalo, kahit na anong investigasyon na ginaganap sa kanilang hanay, sa kanilang liderato, sa kanilang pamilya, hindi pa rin magre-resign, hindi pa rin mag-i-inhibit, hindi pa rin sususpindihin ang sarili. Wala talagang delikadesa. Baligtad pa doon pa siya nahiya. Abangan natin, ha? Abangan natin kung may katotohanan yung balita ni Coach Solly na bukas ay magrarally. Hindi natin alam, ha? Again, hindi ko po sinasabing kumpirmado yan. Nakarating lang sa atin para at least na ibalita natin na pagka nagkatotoo, maalala nyo, oo nga, yan ang mga binabalita ng vloggers. Kasi alam mo kung bakit? Hindi naman ito ibabalita ng media. Di ba? So, ibabalita nila yan pagka talagang wala na silang lusot. Ito po, yung Okada issue. Ito, balikan ko yung Okada issue na yan. Bakit? Pinapatay. Pinapatay po yung balita. Hanggang ngayon, wala pa sa media. Kaya inuunahan natin. Pag may nakita tayong balita, ibabalita natin agad. Antayin natin ang media. Pag hindi binalita, kailangan nating ibalita. Kasi niloloko po natin ang Pilipino pag hindi natin binabalita. Especially yung mga lihitimo talagang may kinalaman sa buhay ng mga Pilipino. Kayang Okada na yan, nakakahiya po yan. Sa ibang bansa po ang demanda na yan at nabanggit ang ating speaker. Kaya kailangan niyang binabalita. The next performance will start momentarily.